This is your last chance. Sa mga kababayan ko na nasa abroad, OFW man o balikbayan, may mga properties pa ba kayo na hindi pa naisasalin sa pangalan nyo, yung mga pamana ng mga ninuno nyo o ng mga magulang nyo? So, reminder lang po, hanggang June 14, 2025 po ang binigay na amnesty ng gobyerno for estate tax settlement. So, pag natapos na po ito, magkakaroon na po tayo ng penalties. So, unang-una po, 25% surcharges po and 24% naman po interest per annum kapag hindi pa po nyo nabayaran ang estate tax until June 14, 2025. So, ito po ay programa ng gobyerno para mabayaran nyo po ang long time unpaid estate tax po. So, habol na po tayo. So, ito po ang mga documents na kailangan nyo for estate tax filing. So, number 1 po, certified true copy po ng death certificate. So, kailangan po from PSA po ito. And if abroad naman po namatay ang nasa title, nakapangalan sa title, kailangan din po ng certified true copy kung saang bansa siya namatay. Number two po, barangay certificate of residency. Kung saan at kung kailan siya namatay, doon po tayo kukuha ng barangay certificate of residency. So, kung sa estate tax naman po ay covered yung tinatawag nating family home, kailangan din po natin ng certificate ng barangay captain. So, and proof po ng citizenship po nung namatay. Number 3 po is TIN number ng heirs. So, kung sakali po ang heirs ay walang TIN number, pwede naman po tayo mag-request dun sa RDO or BIR. Nagbibigay po sila ng TIN number para doon po sa pag-process ng estate tax. Number 4 po, notice of death until December 2017. So, bakit po? Ang amnesty program po ng government ay ang covered lang po is until mga namatay na until December 2017. So, yun po ang covered ng program na ito ng estate tax amnesty. Kapag namatay po 2018 onward, so ito po ay regular estate tax na po ito ang babayaran. Number 5 po is deed of extrajudicial settlement among heirs. So, kailangan po lahat ng tagapagmana ay may signature and kailangan po ng notarized po. Or ito po yung tinatawag na AGS. So, number 6 po, certified true copy po ng title. So, pwede pong i-request to sa Registry of Deeds or RD. Number 7 naman po, certified true copy po ng tax declaration, tax clearance, and if lote lang po, ang kailangan po ay certificate of no improvement. So, ito naman po ay i-request nyo sa LGU or barangay kung saan yung location ng property. Kung kayo naman po ay nasa abroad, so kung kailangan nyo po ng special power of attorney, kailangan po itong consularized or apostilled po yung bago ngayon. So, doon po kayo kukuha sa Philippine Consulate Office kung saan po kayo bansa na naroroon. So, kailangan din po yung at least government IDs po, at least 2 naman po. So, kasama na yung passport plus 1 pa po para mas maging smooth yung transaction pag may mga at least 2 valid IDs po kayo. So, ang rate naman po natin ng estate tax is 6% po. So, based on the value of the net taxable estate. So, 6% po. Ang kagandahan lang po dito sa estate tax, wala po tayong documentary stamp tax na unlike dun sa deed of sale na 1.5% po dun sa whichever is higher. So, ito pong estate tax lang po na 6% ang ating isisettle.
So, under po ng estate tax, ito yung real estate property, motor vehicle, share of stocks, yung bank accounts, tapos kung sakali naman pong may mga unclosed business po kayo, check din po. So, kung may mga unclosed business po, kailangan po ang certificate of closure. So, bibilangin din po ng BIR kung ilang years po yung mga open cases. So, kailangan po yun. So, makikita po yun ng BIR natin. Ang estate tax po ay fa-file po kung saan namatay at kung kailan namatay yung nasa title. So, doon po ipa-file ng RDO or BIR ang estate tax. At kung namatay naman po sa abroad, ipa-file po ito sa RDO 39 sa Quezon City naman po. So, lahat po ng computation, yung mga deductible po na under train law, yung ang standard po nating deduction is 5 million pag citizen po or resident po ng Philippines. So, meron pa tayong other deductions po. So, like for example, yung family home na 10 million po. So, if the fair market value exceeds 10 million naman po, the excess shall be subject to estate tax po. So, sa mga non-resident or former Filipino citizen na, may mga allowable deduction naman po sa mga non-resident. So, yun po. So, ang akin pong mga tips na maibibigay sa inyo for filing estate tax, so i-file na po natin before June 14, 2025. Kung may nakalimutan po ako, please comment down below. At kung sakali pong gusto nyo pong may mga tanong pa po kayo sa akin, tapos yung mga hindi ko pa po na-discuss dito regarding estate tax, mag-comment na lang po kayo. So, sabay-sabay natin ang alamin ang mundo ng real estate. This is Vilma Saito, Real Estate Broker. Thank you and God bless. Bye! Follow for more!